Isang umaga na Mayo sa isang malaking mansyon sa eksklusibong subdivision ng Forbes Park, Makati. Alas 5 pa lamang ng umaga, mengge na ang buong paligid ng tunog ng vacuum cleaner at ng mga paa ni Lorna na mabilis na nagpupuna sa marmol na sahig sa malawak na sala. Si Lorna Santos Mendoza, 45 taon, payat, morena, at may mga ugat na nakalitaw sa mga kamay dahil sa 15 taon ng pagtatrabaho bilang kasambahay. Simula nang mamatayan siya ng asawa noong 2008, siya na lang mag-isa ang nagpapakain sa 3 anak sa probinsya. Sa 15 taon, 3 bahay na ang napagsilbihan niya sa loob ng Perehong Subdivision at ngayon, sa bahay ito ni Don Victor Vargas, ang kilalang ng Vargas Appliances Corporation, isa sa pinakamalalaking manufacturer ng washing machine sa buong Southeast Asia. Alas 6 media. Bumaba na sa grand staircase si Don Victor, 52 taon, matangkad, mataba, nakashoot na mamahaling silk robe na imported sa Italy. Hawak niya ang tasa ng cup na si Lorna pa mismo ang nag-brew kanina. Habang pababa siya, nadulas ang kaliwang paa sa basang parte ng sahig na hindi pa tuluyang natutuyo. ENT. Malakas na sigaw ni Don Victor. Nabitiwan niya ang tasa ng cup. Bumagsak ito sa sahig, nabasag, at tumilamsik ang mainit na cup sa mamahaling Persian rug. Sa kusina, napatigil si Lorna. Mabilis siyang tumakbo papunta sa sala. Hawak-hawak ang basahan. Nakayuko siya, hindi nakatingin sa amo. Pasensya na po, sir, hindi pa po tuluyang natuyo. Kakawats ko lang po kahapon. Hindi tuluyang natuyo. Galit na sigaw ni Don Victor. Namumula na ang mukha niya. Lorna, ikaw na naman to. Ilang beses ko nang sinabi, pagkatapos mong maglinis, dapat tuyo na agad. Ano, gusto mong madulas ako at mabali ang buto ko? Pasensya na po talaga. Sir, gagawin ko na po muli. Pasensya? Tinapaktapakan niya ang basang parte ng sahig. Alam mo ba kung magkano tung sahig na to? Imported Italian marble. 5 milyon ang isang palapag. At tung rug, 2 milyon. At ngayon, dahil sa katangahan mo, nabasa. Tumayo si Don Victor, tinanggal ang sinelas, at malakas na hinampas ito sa sahig. 1,000,000 pesos ang multa mo ngayong buwan. At kung ulitin mo pa, 50,000. O kaya'y aalis ka na dito. Tumungo lang si Lorna. Walang saloobin ang mukha niya, pero sa loob-loob niya, may kakaibang init na umikot sa dibdib. Opo, sir, pasensya na po talaga. Umasok na ang buong pamilya Vargas sa sala. Si Ma'am Clarissa na may suot na diamond necklace kahit umaga pa. Ang panganay na anak na si Vincent na may hawak na iPhone 16 na Pro Max. At ang bansong si Vanessa na nagsaselfie pa habang pababa ng hagdan. Tinawanan nila si Lorna. Hey naku, Lorna, matanda ka na, bakit ang bagal mo pa ring matuto? Sabi ni Ma'am Clarissa habang umikot ang mata. Mom, i-fire mo na kaya yan? Ang clumsy, sabi ni Vanessa habang nagpipicture pa ng basang sahig para i-post sa Instagram story. Si Don Victor, galit pa rin, hinila ang wallet niya at may kinuha na checkbook. Pumirma siya ng 1,000 pesos na multa, hinila ang cheque. At hinampas ito sa basang sahig mismo, sa harap ng paa ni Lorna. Punasan mo, yen. Gamit ang cheque. Tapos isoli mo sa akin kapag tuyo na. Tumungo lang si Lorna. Kinuha niya ang cheque na basa na ng cup at tubig. Walang imik. Dahan-dahang pinunasan ang sahig gamit ang cheque, habang ang buong pamilya Vargas ay tumatawa at nagre-video. Hindi nila alam. Habang pinupunasan ni Lorna ang sahig gamit ang cheque na iyon, may isang maliit na ngiti na bumabalik sa labi niya. Dahil sa loob ng lumang apron niya, nakatago ang isang sobre na dilaw na sa tagal. At sa loob ng sobre na iyon, nakasulat ang pangalan niya. Anger, Lorna Santos Mendoza. Lead Inventor, Patent No. Iay negatibo 2,000 at siyamtandang bawas 0,001,847. Aquaflow 3,000, Revolutionary Water Recycling Technology. At ang perehong makina na nagpatunay sa buong mundo na kaya niyang gawing pera ang tubig.
Nasa itaas lang ng kwarto, nakatakip ng lona, naghihintay ng tamang oras, at ang basang sahig na ito, ang magiging simula ng paghihiganti ng isang babaeng 15 taon nilang itinuring na basura. Kabanata 2. Ang makina sa kwarto na bawal buksan. Matapos ang nakakahiyang eksena sa sala, umakyat na si Lorna sa itaas na palapag, dala ang balde at basahan na puno pa ng kape at tubig na may halong luha niya. Hindi nila nakita. 7:00 ng umaga. Tahimik na ang buong mansyon. Si Don Victor ay nasa opisina na niya sa ikalawang palapag, nagrereklamo sa telepono tungkol sa walang kwentang kasambahay. Si Ma'am Clarissa ay nasa spe. Ang mga anak ay nasa paaralan pa. Sa ikatlong palapag, sa dulo ng mahabang koridor na puno ng mamahaling painting at vase na gawa sa kristal, may isang pinto na laging nakasara. Kulay itim ang pinto, may malaking padlock na gawa sa bakal, at nakasabi pa roon ang malaking karatula. Strictly an entry, storage room, bawal pumasok kahit sino. 15 taon nang nagtatrabaho si Lorna sa pamilya Vargas, at 15 taon din niyang nakikita ang pintong iyon. Sa unang taon pa lang niya, sinabi na ni Don Victor na may striktong utos. Kahit ikaw, Lorna, huwag na huwag kang papasok diyan. May mga lumang gamit lang doon ng deity kong asawa. Baka makita mo pa ang mga larawan niya. Masakit pa sa akin yun. Hindi na nagtanong pa si Lorna noon. Sumunod lang siya. Pero sa loob ng 15 taon, tuwing gabi, kapag natutulog na ang buong bahay, may ritual siyang ginagawa. 11:30 ng gabi. Tahimik na tahimik ang buong mansyon. Tanging ingay lang ang malakas na aircon sa hallway at ang malayong tunog ng traffic sa EDSA. Hawak ni Lorna ang maliit na susi na nakakabit sa manipis na kwintas sa lig niya. Kwintas na akala ng lahat ay simpleng cross lang. Dahan-dahan niyang nilapitan ang itim na pinto. Tumingin siya sa kaliwa, sa kanan. Walang CCTV sa parteng ito. Sinigurado niya noon pa. Ilang taon niyang sinira ang mga kamera ng palihim. Kinakabahan pa rin siya. Pero hindi dahil natatakot siyang mahuli. Natatakot siya sa sariling emosyon. Inilagay niya ang susi sa padlock. Kalawang na kalawang na ito. Matagal nang hindi binubuksan ng iba. Pero sa kanya, halos araw-araw niya itong binubuksan. Creak! Langit-ngit ng pinto. Pumasok siya. Isinara niya agad. Binuksan ang maliit na flashlight ng cellphone niya. At doon, sa gitna ng madilim na kwarto, nakatakip ng puting lona na puno na ng alikabok. Naroon ito. Ang makina. Hindi ordinaryong makina. 3 metro ang taas, 2 metro ang lapad. Gawa sa stainless steel na kinang pa rin kahit matagal nang natatakpan. May mga tubo, may mga valve, may mga panel na puno ng buttons na ngayon ay basa na ng alikabok. Sa harapan, nakaukit pa rin ang malaking letra. Aquaflow 3,000, Prototype Unit 001. Inventor, Anger, Lorna S. Mendoza. Patent pending, 2009. Dahan-dahang lumapit si Lorna. Hinaplos niya ang malamig na metal. Arang hinaplos niya ang sariling puso. Matagal na kitang hinintay. Bulong niya sa makina na para bang buhay ito. Umupo siya sa sahig sa harap nito. Kinuha niya sa bulsa ang lumang sober na dilaw na. Ang original na kopya ng patent application niya noong 2009. Binuksan niya ito. Basahin niya ulit ang unang linya. Ang imbensyong ito ay naglalayong linisin ang tubig na marumi at gawing inuming tubig sa loob lamang ng 7 segundo. Naalala niya noon, 2008, namatay ang asawa niya sa sakit dahil sa maruming tubig sa probinsya. Walang malinis na inumin. Walang pera. Walang gamot. Sa libing pa lang ng asawa niya, naisip niya, kung may makina lang na makakapaglinis ng tubig kahit sa pinakamaruming ilog. 1 taon siyang walang tulog. Sa maliit na kwarto sa Tondo, gamit ang mga scrap na metal, gamit ang mga second-hand na pump, ginawa niya ito. Ang Aquaflow 3,000. Ang unang prototype. Kaya nitong i-recycle ang tubig na may dumi, chemical,
at bakterya at gawing 100% potable water sa loob ng ilang segundo. Naisubmit niya ito sa isang International Invention Contest sa Singapore. Nanalo siya ng gold medal. At doon niya nakilala si Don Victor Vargas. Noon pa, bago mayaman pa lang, naghahanap ng bagong teknolohiya para sa washing machine company niya. Galit na galit si Don Victor noon. Paano ka, isang babaeng mahirap, walang koneksyon, makakagawa ng ganito? Impossible. Pero nabili niya ang patent sa halagang 87 million pesos noong 2010. At nangako siya kay Lorna na bibigyan siya ng 5% royalty sa bawat init na ibebenta. Pero isang taon pagkatapos, nawala ang pangalan ni Lorna sa lahat ng dokumento. Inalitan ito ng Vargas Research Team. Tinanggal siya sa credits. At ang pera, ni 5 hindi siya binigyan. Kaya siya napunta bilang kasambahay sa bahay mismo ni Don Victor. Hindi niya sinabi kahit kanino. Tahimik lang siya. Naghintay. 15 taon. At ngayon, narito siya ulit sa harap ng makina, ang prototype na hindi nila alam na nasa bahay pa rin nila. Ang prototype na hindi nila binenta. Ang prototype na si Lorna mismo ang nag-utos noon na itago na lang sa storage dahil masakit pa sa akin ang nakaraang iyon. Hinaplos niya ulit ang malamig na metal. Pasensya ka na, bulong niya sa makina. Matagal kitang iniwan. Pero bukas na ang araw mo. Tumingin siya sa maliit na sulok ng kwarto. May lumang kahon doon. Binuksan niya. Sa loob, libu-libong resibo, kontrata, email printouts, at isang maliit na USB drive. Lahat ng ebidensya. Lahat ng katibayan na siya talaga ang tunay na may-ari ng teknolohiyang nagbigay ng bilyon-bilyon kay Don Victor. Tumingala si Lorna sa kisam. May maliit na ngiti sa labi niya. Sa wakas oras na. At sa labas ng pinto, sa madilim na koridor, may maliit na tunog ng yabag. May nakarinig ba? O baka nag-iisa lang siya sa plano niyang ito. Hinding-hindi nila alam na ang kasambahay na kanilang tinapakan ay ang mismong babaeng nagbigay sa kanila ng lahat ng yaman nila. Kabanata 3. Ang multa na naging 5 milyon. Kinabukasan, Biyernes ng umaga. Ang buong mansyon ay parang nasa loob ng bagyo kahit maaraw sa labas. 8:00 pa lang, nakatayo na si Lorna sa gitna ng malawak na dining hall. Nakayuko, mga kamay nakapaloob sa harap ng apron. Sa harap niya ang mahabang mesa na gawa sa nara at glass top, 5 metro ang haba, at nakaupo roon ang buong pamilya Vargas na parang mga hukom sa korte. Sa ulunan si Don Victor, nakashoot na ng business suite kahit nasa bahay lang siya, hawak ang calculator at isang folder na puno ng papeles. Sa kaliwa niya si Ma'am Clarissa na may suot na pearl earrings na nagkakahalaga ng kotse. Sa kanan ang panganay na si Vincent, 25 taon, naglalaro ng stock market sa cellphone habang nakikinig. Sa tapat si Vanessa, 21 taon, live sa TikTok, kinukunan ang buong eksena habang ngumingisi. Ulit-ulitin ko, Lorna, simula ni Don Victor, malamig ang boses pero halatang galit na galit. Kahapon, dahil sa katangahan mo, nasira ang Persian rug ko na 2 milyon ang halaga. Tapos ngayong umaga, nakita ng driver ko na may basang parte pa rin sa garahe. Ano pa ba ang susunod? Gusto mo masunog ang bahay ko? Tumahimik ang buong kwarto. Si Lorna, hindi pa rin umimik. May mas malaking problema pa pala, sabat ni Ma'am Clarissa habang nag-swipe sa iPad. Nag-text ang interior designer nating. Sabi niya, dahil sa tubig na tumulsik kahapon, nagkaroon ng water stain ang Italian marble sa ilalim ng rug. Permanenteng mansa na raw yun. Ang replacement cost, 4,900,000 pesos. Tumango si Don Victor. Kaya heto ang desisyon namin bilang pamilya. Binuksan niya ang folder. Deti 10 mil lang ang multa mo. Ngayon, dahil sa kabuuan ng pinsala, 5 milyon. 5 milyon, Lorna. Bayaran mo yan sa loob ng 30 days. Kung hindi, kasukan namin ng estafa at malicious mischief. Tapos aalis ka na dito ng walang sweldo. Walang 13 TA month. Walang kahit ano.
Tumawa si Vanessa sa live. Guys, 5 million daw po sa med. Grab, viral na too. Si Vincent naman, hindi man lang tumingin. Deduct na lang natin sa feature salary niya. Lifetime contract na siya. Si Lorna, sa wakas, dahan-dahang nag-angat ng tingin. Komado. Walang luha. Walang takot. Opo, sir. Mahinahon niyang sagot. 5 na milyon. Opo. Matigas na sagot ni Don Victor. At ngayon din, magumpisa ka ng magbayad. Isusurrender mo ang ATM mo, ang cellphone mo, at lahat ng pera mo sa probinsya. Tapos magtatrabaho ka rito hanggang mabayaran mo ang 5 milyon. Tumango lang si Lorna. Kung ganoon po, bago po ako magsimula magbayad, pwede po bang makita niyo muna ito? Dahan-dahan niyang kinuha sa bulsa ng apron ang lumang sobre na dilaw na. Ang perehong sobre na hawak niya kagabi sa kwarto. Inabot niya ito sa mesa. Anong yan? Love letter mo. Bero ni Vanessa habang kinukunan pa ring. Kinuha ni Don Victor ang sobre. Binuksan niya. Una niyang nakita, isang photocopy ng original na patent certificate mula sa Intellectual Property Office of the Philippines, aong 2,000 at siyam. Patent no. Iay negatibo 2,000 at siyam tandang bawas 0001847. Titulo, Akoflo 3,000, Water Purification and Recycling System. Inventor, Anger. Lorna Santos Mendoza. Asegni, Vargas Appliances Corporation, License Agreement dated March 15, 2010. Tumawa si Don Victor. Malakas. Ano to, Pek? Photoshop. Lorna, saan mo to kinuha? Sa Facebook. Pero hindi siya pinansin ni Lorna. Sa halip, kinuha niya ang cellphone niya, isang lumang Nokia 3310 na akala ng lahat ay walang load at may tinawagan. Attorney Cruz, nasa labas na po ba kayo? Pwedeng pumasok na. Sa loob ng 2 minuto, bumukas ang malaking pinto ng dining hall. Pumasok ang 5 tao. Isang lalaking nakaterno, may dalang briefcase, Attorney Cruz. 2 notary public na may dalang seal at logbook. Isang kinatawan mula sa Philippines. At isang cameraman ng GMA News na tahimik na nagre-record. Sabay-sabay silang lumapit sa mesa. Good morning po, ngiti ni Attorney Cruz. Kami po ay narito upang mag-serve ng official notice of patent infringement at demand for royalty payment sa halagang 87 bilyon pesos, kasama ang interest sa loob ng 15 taon. Nabitiwan ni Don Victor ang patent paper. Anong ibig niyong sabihin? Ngumiti si Lorna. Unang beses sa 15 taon na nakita ng pamilya Vargas na ngumingiti siya ng ganito. Sir, ang 5 milyon niyong multa, maliit lang yun, compared sa 5 bilyon na utang niyo sa akin. At sa unang pagkakataon, ang basang sahig na kanilang kinaiinisan, naging simula ng pagbaha ng katotohanan na hindi nila kailanman inasahan. Kabanata 4, ang tunay na may-ari ng mansyon. Ang dining hall ng mansyon ay parang nagyelo. Walang gumagalaw. Walang umimik. Tanging tunog lang ang malakas na tibok ng orasan sa pader at ang mahinang hagulgol ng aircon. Si Don Victor ay nakatitig pa rin sa patent paper na nasa mesa. Parang hindi makapaniwala na totoo ito. Namumutla siya. Pawis na pawis kahit malamig. Si Ma'am Clarissa ay nakahawak na sa lig niya. Parang mahihirapan huminga. Si Vincent ay tumigil na sa paglalaro ng cellphone, nakabuka ang bibig. Si Vanessa ay nakatutok pa rin ang kamera sa mukha ni Lorna, pero nakalimutan na niyang magsalita sa live. Attorney Cruz ang unang nagsalita. Mr. Victor Vargas, sa ilalim ng Republic Act 8,273 o Intellectual Property Code of the Philippines, Section 76, ang hindi pagbabayad ng royalty sa loob ng 15 taon ay itinituring na willful infringement. Ang kabuwang halaga ng hindi pa nabayarang royalty mula 2,010 hanggang ngayon, kasama ang 12% legal interest per annum, ay umebot na sa 87 bilyon, 817 milyon, 623,000,
877 piso. Tumeo si Lorna. Hindi na nakayuko. Matangkad siya. Matigas ang tingin. Pero hindi po royalty lang ang issue natin ngayon. Patuloy niya. Mahinahon pero may autoridad na hindi pa nila narinig kahit kailan. May isa pa po tayong pag-usapan. Kinuha niya sa bag ng attorney ang isang makapal na folder na color blue, official na land title folder ng Land Registration Authority. Binuksan niya ito sa harap ng lahat. Title number T negatibo 787,654, issued December 28, 2010, sa pangalan ko po, Lorna Santos Mendoza, married to the late Anger, Roberto Mendoza. Ang lupa po na kinatatayuan ng mansyon na ito, 4,800 square meters, kasama ang buong gusali, swimming pool at basketball court, ay binili ko po gamit ang unang royalty payment na dapat sanay para sa akin. Sabay-sabay na napatingin ang buong pamilya Vargas sa folder. Sa pahina 3, malinaw na nakasulat, Owner, Lorna S. Mendoza. Address, BLK 812, Phase 3, Forbes Park North, Makati City. Date of registration, December 28, 2010. Si Don Victor, parang sinampal. Hindi pwede, ako ang nagbayad nito. Ako ang may-ari. Ngumiti si Attorney Cruz. Mali po kayo, MR Vargas. Kayo po ang nagbayad ng construction at ng monthly rental sa loob ng 15 taon. Pero hindi nyo po binasa ang kontrata. Lease to own po ito. At ang lessor, si GNG, Lorna Mendoza, ay hindi na po hinintay ang maturity ng lease. Binayaran niya po ng buo ang buong halaga noong 2010 pa. Tumeo si Ma'am Clarissa. Nanginginig. Impossible. Ano ka magkakaroon ng ganyang pera? Kasambahay ka lang. Dahan-dahang lumapit si Lorna sa malaking portrait ng pamilya Vargas na nakasabit sa pader. Portrait na nakakahalaga ng kalahating milyon. Ma'am, noong 2010, nakatanggap po ako ng 150 million pesos mula sa unang licensing deal sa Japan. Ginamit ko po yun para bilhin ang lupa na to. Tapos, noong 2011, nakatanggap ako ng 300 milyon mula sa Korea. 2012, 500 milyon mula sa Germany. At hanggang 2015, halos 2 bilyon na po ang royalties na dapat sanay para sa akin. Tumingin siya kay Don Victor, diretso sa mata. Pero lahat po ng pera na yun, inalipat niyo sa sarili niyong account. At ako, binigyan niyo lang ng 50,000 pesos na bonus kada taon. Tapos ginawa niyo akong kasambahay sa mismong bahay na akin. Tumeo si Vanessa, galit. Liar ka. Walang ebidensya yan. Ngumiti si Lorna. Kinuha niya ang maliit na remote sa bulsa. Pinindot. Biglang bumukas ang malaking T sa dining hall. May lumabas na video, CCTV footage mula 2010. Kita si Don Victor sa opisina niya, kasama ang dating abogado. Pinipirmahan ang kontrata na may nakasulat na Assignment of Patent Rights, pero may maliit na note sa baba. All royalties to be paid directly to assignee, Victor Vargas. Kita rin ang email chain na ipinakita sa screen mula sa accounting department ng Vargas Appliances. Sir, may 87 million na royalty from Japan. Ilalagay na lang po natin sa personal account nyo. At ang reply ni Don Victor, yes, at huwag niyong ipaalam kay Lorna. Bigyan nyo na lang siya ng 50,000 bonus para tumahimik. Tahimik na ang buong pamilya. Si Don Victor, parang sasagot pa, pero biglang tumunog ang cellphone niya. Tumawag ang corporate secretary. Sir, may emergency board meeting. May mga investors from Japan at Germany. Galit na galit sila. Sabi nila, hindi raw nila alam na may co-inventor pala. Hinintay nila si Anger. Lorna Mendoza. Tumingin si Lorna sa kanila. Mahinahon pero may ngiti na puno ng tagumpay. Sir, Ma'am, simulang ngayon, hindi na po ako ang kasambahay niyo. Kayo na po ang magiging panauhin ko sa bahay ko. At kung gusto niyo pang manatili rito,
May bagong kontrata po tayo. Inabot niya ang bagong folder, color green, lease agreement, 50,000 pesos per month. At kung hindi niyo po kaya, pwede naman po kayong umalis ngayon din. At sa unang pagkakataon sa 15 taon, ang babaeng kanilang tinapakan, tinawanan at minura ay ang tunay na reyna ng mansyon na akala nila'y sa kanila. At ang basang sahig na kanilang kinaiinisan ay ang simula ng pagbaha ng katotohanan na hindi na nila makakaila pa. Kabanata 5, ang pinakamalaking twist na hindi nyo inaasahan. Ang oras ay parang tumigil sa loob ng mansyon. Nakatayo pa rin si Lorna sa gitna ng dining hall, nakataas ang ulo, habang ang buong pamilya Vargas ay nakaupo na parang mga estatwa na natunaw ang yabang. Ang 5 abogado at ang kinatawan ng ay tahimik na nakatayo sa likod niya. Ang cameraman ng GMA News ay patuloy na nagre-record at alam na ng buong Pilipinas dahil live na live ang eksena sa Facebook at YouTube ng news channel. Si Don Victor ay nakayuko ng gayon, mga kamay nanginginig. Si Ma'am Clarissa ay umiyak na, pero hindi dahil sa awa, dahil sa takot. Si Vincent ay nakatingin sa sahig, parang gusto nang lamunin ng lupa. Si Vanessa ay naka-off na ang live, cellphone nakapatong sa mesa, mukha puno ng takot. Pasensya na po, biglang sabi ni Don Victor, boses paus. Lorna, Anger, Mendoza, hindi ko po alam na ganito, kalaki. Hindi ko po alam na pwede po bang ayusin na lang natin to privately. Ngumiti si Lorna, ngiti na matamis pero may talim. Privately po ba, sir? 15 taon niyo po akong ginawang alila sa harap ng mga bisita niyo. Ngayon po, gusto niyo privately. Tumango siya sa cameraman. Sige po, i-off niyo muna ang camera. Nang ma-off ang camera, lumapit si Lorna sa malaking painting sa pader, ang family portrait ng mga Vargas na nakakahalaga ng ₱250,000. Hinawakan niya ito, dahan-dahang binaba, at inilagay sa sahig. May isa pa po akong gustong ipakita sa inyo. Pumunta siya sa maliit na side door ng dining hall, into na hindi pa nila nakita binubuksan kahit kailan. Binuksan niya ito. Sa likod noon ay isang secret elevator na diretsong papunta sa 3 palapag, sa storage room. Halika po kayo. May gusto po akong ipakita. Walang nagsalita. Sumunod na lang silang lahat, Tamilya Vargas, mga abogado, at ang news team na nagun-ulit ng kamera ng palihim. Sumakay sila sa elevator. Tahimik. Sa loob ng 30 segundo, narating nila ang 3 palapag. Binuksan ni Lorna ang pinto ng storage room. At doon, sa gitna ng madilim na kwarto, nakatakip pa rin ng puting lona ang Aquaflow 3,000, ang prototype na 15 taon nang nakatago. Dahan-dahan niyang hinila ang lona, at lumiwanag ang buong kwarto. Hindi lang prototype ang naroon. Sa paligid ng makina, nakasampay ang daan-daang framed photos ng mga batang nakangiti habang umiinom ng malinis na tubig mula sa gripo. May mga eskwelahan na gawa sa semento, may mga barangay hall, may mga health center. Sa isang malaking banner sa pader, nakasulat, Salamat Tita Lorna Foundation. 3,847 na paaralan at water system sa buong Pilipinas. 2011, 2025. At sa ibaba, maliit na note. Lahat ng royalties mula sa Aquaflow Technology, ipinamigay na Anger. Lorna S. Mendoza sa mga mahihirap na komunidad. Walang ni isang sentimo ang napunta sa kanya personally. Biglang lumuhod si Ma'am Clarissa. Hindi ko po talaga alam, pasensya na po. Si Don Victor, hindi na makapagsalita. Tumulo ang luha niya. Anger. Lorna, bakit mo pa kami pinagtatrabaho? Bakit mo pa kami pinaglingkod? Pwede mo naman kaming ipatapon noon pa. Ngumiti si Lorna, ngiti na puno ng lungkot at pag-ibig sabay. Kasi po, may anak din ako. 3 anak. At kung may isang tao man sa mundo na dapat maramdaman kung ano ang pakiramdam na mahirap, kayo po yun. Para po hindi na po maulit sa iba.
Tumingin siya sa kamera na palihim na nagre-record pa ring. Sa mga nanonood ngayon, itong kwento ko, hindi po para sa akin. Para po ito sa mga batang hanggang ngayon, umiinom pa rin ng maruming tubig. Para po ito sa mga nanay na katulad ko noon, na nawalan ng asawa dahil walang malinis na inumin. At para po ito sa mga kasambahay na hanggang ngayon, tinatapakan pa rin. Tumingin siya kay Don Victor. Sir, ang 5 milyon yung multa. Ito po ang totoong halaga. Kinuha niya ang maliit na USB drive sa bulsa, ang perehong USB na hawak niya kagabi. Sa loob nito, lahat ng ebidensya, lahat ng email, lahat ng bank transfer, lahat ng kontrata na nilagyan niyo ng peking pirma ko. Pwedeng-pwede ko po kayong ikulong habang buhay. Pero itinapon niya ang USB sa mesa. Pero hindi ko po gagawin. Kasi po, may mas malaking plano ang Diyos kaysa sa ganti. Tumingin siya sa buong pamilya. Simulang gayon, ang mansyon na to magiging headquarters ng Tita Lorna Foundation. At kayo, pwede kayong manatili. Pero hindi na bilang may-ari. Bilang volunteers. At sa unang pagkakataon sa 15 taon, ang babaeng kanilang itinuring na basahan ay naging ang pinakamakapangyarihan, pinakamabait at pinakamayaman, hindi sa pera, kundi sa puso. At ang Aquaflow 3,000 na kanilang itinago sa dilim ay ang liwanag na nagbigay ng tubig sa buong Pilipinas. Pero hindi pa tapos. Dahil habang nagsasalita si Lorna, may isang lumang larawan sa dingding ang nahulog, isang larawan noong 2009. Larawan ni Lorna, kasama ang isang batang lalaki na kamukhang-kamukha ni Vincent. At sa likod ng larawan, nakasulat sa ballpen, "To my son, Vincent. Sana makita pa kita, Mama Lorna." At doon na sumabog ang pinakamalaking twist na hindi nila inasahan kahit kailan. Tahimik na tahimik ang buong mansyon. Ang larawang nahulog sa sahig, ang larawan noong 2009, ay nakahiga pa rin doon. Parang bomba na sumabog sa puso ng lahat. Si Vincent ay unti-unting lumuhod. Kinuha niya ang larawan. Tiningnan niya ito ng matagal. Ang batang lalaki sa larawan ay may mga mata niya. Ang ngiti niya, ang pisngi niya, bulong niya, boses paus na paus. Si Lorna ay nakatayo pa rin sa harap ng Aquaflow 3,000. Pero ngayon, may luha ng tumutulo sa pisngi niya. Unang beses sa 15 taon. "Vincent, anak ko," mahinang sabi niya. Biglang tumakbo si Vincent papunta sa kanya. Niyakap niya si Lorna ng mahigpit, parang batang nawala sa nanay sa pelengke. Umiyak na siya ng malakas. Bakit mo ako iniwan? Bakit hindi mo sinabi?" Si Don Victor ay nakatayo na rin, mukha putla na putla. Si Ma'am Clarissa ay natumba sa sahig, umiyak ng walang tunog. Si Vanessa ay nakatakip sa bibig, nanginginig. Lumingon si Lorna kay Don Victor. Noong 1979, "Sir, buntis ako kay Vincent. Kasal na kami noon ng asawa ko. Pero namatay siya sa aksidente. Walang-wala ako. Walang pambayad sa hospital. Walang pambili ng gatas. Tapos nakilala ko kayo. Naging kasambahay ako sa inyo. Tapos isang araw, nakita niyo akong umiyak habang pinapakain ko si Vincent sa kusina. Tinanong niyo ako kung bakit. Sinabi ko ang totoo." Tumingin siya kay Ma'am Clarissa. "Tinulungan niyo ako, Ma'am. Sinabi niyo, ako na ang mag-aalaga kay Vincent para makapagtrabaho ka ng maayos, para hindi ka mahirapan." Pumayag ako. Kasi alam ko, mas maganda ang buhay niya sa inyo. Mas mayaman, mas may kinabukasan. Tumingin siya kay Vincent, hinaplos ang mukha nito. Pero hindi ko iniwan ang anak ko. Araw-araw ko siyang tinitingnan mula sa kusina. Araw-araw ko siyang pinapanood habang naglalaro sa hardin. Araw-araw ko siyang kinakantahan ng lullaby kapag natutulog na kayo. Hindi niyo lang alam, ako ang nagturo kay Vincent magbasa. Ako ang nagturo sa kanya magbisikleta. Ako ang nagdasal sa kanya tuwing may sakit siya. Umiyak na ng malakas si Vincent. Bakit hindi mo sinabi? Bakit hinintay mo akong lumaki na ganito? Dahil anak, gusto ko lang na lumaki kang may pangalan. Mayaman.
Hindi katulad ko. Gusto ko lang na hindi mo maramdaman ang hirap na naranasan ko. Tumingin si Lorna sa buong pamilya. Sir, Ma'am, hindi ko po kayo kinamuhayan kahit kailan. Tinanggap ko ang ginawa niyo sa patent ko. Tinanggap ko ang ginawa niyo sa akin. Kasi alam ko, ginawa niyo rin to para kay Vincent. Para maging anak niyo siya. Para maging Vargas siya. Tumingin siya sa langit. Parang may kausap doon. Pero ngayon, alam na niya ang totoo. At alam na ng buong Pilipinas. Lumuhod si Don Victor sa harap ni Lorna. Pasensya na po talaga. Hindi ko po alam na anak mo pala siya. Ngumiti si Lorna, hinaplos ang ulo ni Don Victor, gaya ng ginagawa niya noon sa mga anak niya sa probinsya. Sir, hindi na po kita sasampahan ng kaso. Hindi ko na po kukunin ang mansyon. Mananatili pa rin kayo rito. Pero may kondisyon lang po. Tumingin siya kay Vincent. Vincent, anak ko, gusto mo bang makilala ang dalawa mo pang kapatid sa probinsya? Gusto mo bang makita kung saan ako nanggaling? Tumango si Vincent, umiyak pa rin. Gusto ko po, gusto ko po kayong lahat. Ngumiti si Lorna. At ikaw, sir, gusto mo bang maging lolo ng mga apo mo? Gusto mo bang tulungan akong ipagpatuloy ang Tita Lorna Foundation? Tumango si Don Victor, umiyak na rin. Opo, gagawin ko po lahat. Tumingin si Lorna sa kamera na nakabukas pa rin. Sa mga nanonood ngayon, itong kwento ko, hindi po tungkol sa ganti. Tungkol ito sa pag-asa. Tungkol sa pagmamahal ng isang ina na handang maging kasambahay makita lang ang anak niya tuwing umaga. Tungkol sa isang pamilyang nakamali, pero handa namang magbago. Tumingin siya sa buong pamilya. Gayon ay magkayakap na silang lahat. Umiyak. Simulang gayon, hindi na po tayo magkakasama bilang amo at kasambahay. Magkakasama na po tayo bilang isang pamilya. At sa labas ng mansyon, nagsimulang umulan, malakas, parang pagbuhos ng langit. Pero sa loob, mainit. Mainit ang yakap. Mainit ang pagmamahal. At ang Aquaflow 3,015 taon nakatago sa dilim ay nagliwanag sa wakas. Hindi lang ng tubig, kundi ng pag-asa. At habang yakap-yakap ni Lorna ang anak niyang matagal niyang iniwan, may isang huling bulong siya sa tenga ni Vincent. Anak, may part 2 pa pala ang kwento natin. Kasi hindi lang ikaw ang anak ko rito. May isa pa. At doon na nagtapos ang kwentong ito. Pero nagsimula ang bagong kwento ng isang pamilyang natuto sa wakas. Kung ano ang tunay na kahulugan ng pag-ibig, pagpapatawad, at pag-asa. Salamat sa panonood. At kung umiyak ka, huwag kang mahiya. Kasi lahat tayo, may basang sahig na nagumpisa ng ating kwento. Wakas o simula pa lang? Comment Part 2. Kung gusto niyong malaman kung sino ang pangalawang anak ni Lorna sa pamilya Vargas.